Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo ka-coffee? Quick live lang tayo. Nabalitaan nyo na ba? Yung asawa mismo ni Bato de la Rosa pumasok na sa eksena. At yan ang nakikiusap kay Senate President Chis Escudero na protektahan si Bato at wag isuko sa International Criminal Court. Bakit po papapasukin yung asawa mo? Ikaw yung politiko, ikaw yung senador, bakit ipapa-eksena mo yung asawa mo? Bakit? Hindi niya ba kayang kumbinsihin si Senate President Chis Escudero? Kaya idadaan niya sa kanyang asawa, mas emotional? Mas makikiusap yung kanyang asawa, kaya dinaan niya na. Ito po yung kanyang may bahay. Naku po, madadama yung asawa mo, Senator. Bakit mo hinayaan na yung asawa mo makisali dito sa politika? Nabulgar ka, coffee. Ito, may headline na rin ito eh. Pakita ko sa inyo. Yun po ang nakikiusap kay Senate President Chis Escudero. Tumawag na ito ka-coffee kay Chis Escudero na kupkupin daw muna si Bato. Pwede ba yun? Pag may kasalanan, kupkupin? Huwag papanagutin pag may kasalanan? Ano yan? Konsentihin? In the first place, yung immunity ng Senado ay kapag nakasasasyon. At limited lang din po yung mga kaso na yan. Kapag yung penalty is 6 years and below lang. Yung covered ng immunity while in session ng mga senador. Ang bigat ng kaso sa ICC. Pasok ba yan? And dapat bang kupkupin yan ni Senate President Chis Escudero? Headline. Sana kupkupin muna Bato de la Rosa's wife asks Chis Escudero to protect him from ICC arrest. Tingnan ninyo. Kung hindi ninyo inaway ang presidente, kung hindi ninyo binira si PBBM, edi sana sa kanya kayo humihingi ng tulong. Ang problema, binira nyo ng binira eh. Diba? Binanatan nyo ng binanatan ng presidente. Kanino kayo hihingi ng tulong ngayon? Kay Chis Escudero kayo hihingi ngayon ng tulong. Hindi kayo makalapit kay PBBM, no? Kasi tinawag yung bangag, tinawag yung addict, tinawag yung gumagamit ng coke, tinawag yung weak leader. Malamang, hindi talaga kayo hihingi yan. Bakit kayo tutulungan? Binastos nyo yung tao eh. O ngayon, sa third highest position, kay Senate President Chis Escudero sila humihingi ng tulong. Senator Ronald de la Rosa has asked his wife, nakiusap, sinabihan, tinanong, nagpatulong sa kanyang asawa to bring his appeal to Senate President Francis Escudero for the Senate to become his refuge amid an impending arrest warrant by the International Criminal Court. Siguro, kasi nagpatay ng cellphone si De La Rosa, kung inyo matatandaan. Feeling ko, itong usapan na yan, tama, March 12 nga ka-coffee, nangyari yan. Ayan, na-reveal niya sa interview na yan ng March 12. Nagpatay ng telepono, syempre, hindi niya makukontak si Chis Escudero kasi nagtatago eh. Kasi baka ma-detect siya kung nasaan siya, di ba? So pinatay yung telepono, sabi niya naghahanda siya, etc. Kung ano-anong mga alibay niya. So binili na niya ng asawa niya. Pumunta ka doon kay Chis Escudero, tawagan mo si Chis Escudero, makiusap ka, nakakupkupin ako. At wag ako ibigay sa ICC. De La Rosa revealed in an interview on Wednesday, March 12, that his wife Nancy was trying to call. She was trying to call. Ibig sabihin, hindi nag-push through yung tawag. She was trying to call Escudero to appeal that the Senate be De La Rosa's refuge once an ICC warrant is issued against him. Kasi hindi malabo eh. Isusunod na siya eh. Kasi si Digong nahuli na eh. Susunod na yan. Sino ba yung next in line dyan? Hindi si Bato. Hindi ko pa nakakausap si SP, sabi niya. Pero tinawagan siya ng misis ko. Nagtanong si misis sa kanya kung anong mga kwan. Anong mga kwan yan? Hindi tinuloy. Anong mga kwan yan? Ang mga remedyo siguro pinag-uusapan. Sabi ni Bato. Anong mga kwan yan? Hindi sila masyadong nakapag-usap dahil busy si SP. Tumatawag yung misis ko. Sabi ni Bato. Busy? Kung importante yan, kahit anong ginagawa ni Chis Escudero, bibitawan niya yan. Ibig sabihin, hindi tinitingnan ni Escudero na importante o valid yung mga claims ng asawa. Kasi kung tutuusin ka, coffee, kung ikaw ay sobrang busy ka, di ba? Kaya mo muna. Isang tabi mo muna yung ginagawa mo kasi dito tayo mas importante to. Buhay to ni Bato, protection to ni Bato. Kausapin niya yung asawa, pero hindi saglit na nag-usap Siguro, pre-lang ka na ni Chis Escudero, wala akong magagawa dyan, ma'am. Feeling ko lang, sabi sa kanya, wala akong magagawa dyan, ma'am. Commitment natin yan sa international community. Sabi pa ni PBBM sa Community of Nations, wala tayong magagawa dyan. Di ba? Hindi naman sila uubra kay
kay General Torre. Si General Torre, kahit vice-presidente na, presidente, vice-presidente, pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas ang vice-presidente, nakalusot ba kay General Torre? Pinapasok ba ni General Torre diyan sa Villamor Air Base? Tinanong siya, sino nag-uutos na magpapasukin? Ako. Sabi ni General Torre, ako nag-uutos na magpapasukin. Oh, papalag ka kay General Torre? Matalino yung mamay, alam niya yung ginagawa niya eh. Oh, siyempre, hindi mo siya kay Sara Duterte. Mismo si Sara Duterte, hindi umuobra. O doon siya sa number 3. Kay Chis Escudero, eh, ang masaklap, hindi rin siya kinausap ng matagal. Kaya galit na galit dito ka-coffee si Bato eh. De La Rosa said his appeal to Escudero is for the Senate leadership to protect him from an impending arrest warrant for crimes against humanity. The Senate can serve as a refuge for its members faced with a warrant of arrest, but they can only be protected from arrest when Congress is in session and when the alleged crime is punishable by not more than 6 years imprisonment. Correct. Tulad ng sinasabi natin kanina. Naka-break ang Senado. Hindi sila ka-session. June 2 pa sila magra-resume. So again, ICC, sana makarating sa inyo. Yung panawagan ng taong bayan, naka-break ang Senado. Diba? Walang immunity at si Bato. Habang naka-break yan, madaliin nyo na. Alam nyo kung nasaan yan, makikita. Ayan, kagabi lang nasa Liwasang Bonifacio. Alam nyo kung saan mahahanap yan. Sa mga sortie ng PDP laban yan, puntahan ninyo dyan. Huwag nyo nang pakawalan. Kasi pag antayin nyo pa yung nakasasyon ng Senado, nako, panibagong issue na naman yan. Bagamat may authority, panibagong issue na naman. Kasi narrative na naman dyan, while in session, eh, may immunity sila. But again, yung mga crimes lang po ng punishable na 6 months or mas mababa po yung length of service ng imprisonment. Siyempre, para wag na tayo humantong doon sa sitwasyon na magja-justify na naman sila na in session ang Senado as early as now, habang naka-break ang Senado. ICC, paspas na kayo dyan, kilos pronto na kayo dyan, strike the iron while it's hot, ika nga. Total September pa naman yung hearing ni Digong, eleksyon na si Bato. Hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ako isurrender kung may warrant of arrest na, De La Rosa said. De La Rosa said he has talked to his wife already about his intention to surrender in case of an arrest warrant, so that he could join his boss and mentor, former President Rodrigo Duterte, at the ICC detention in The Hague, the Netherlands. Akala siguro ni Bato, pag nandoon na siya, o sige, ito yung prison ni Digong. O sige, dito ka na Bato, magkatabi tayo. O roommate tayo. O Tatay Digong, anong kailangan mo? Painumin kita. Ano siya, doktor? Ano siya, caregiver? Hindi naman pwedeng ganun yan. Kung dito sa Pilipinas, nagagawa nilang manduhan, nagagawa nilang diskartehan dyan, pero sa ICC, hindi sila uubra dyan. Siguro, iniisip niyo ba to? O ako na lang magpapainom ng gamot kay Digong. O, itabi mo na lang ako doon sa kulungan niya, kaya willing na raw siya mag-surrender. Kinausap niya na yung asawa niya. Kailan yan? Kasi kung willing na siya mag-surrender, bakit hihingi pa siya ng tulong kay Senate President Chis Escudero? Diba? Bakit magsisisigaw pa dyan sa rally ng PDP laban kung willing na siya mag-surrender? In short, hindi siya willing. Mamaya pakinggan natin yung naging interview niya kay Carmina Coffee ng ANC kasi napahiya siya dyan eh. I talked to my wife already and sinabi ko, my decision is to submit myself if a warrant is being issued. Ayun naman pala. Kaso, contradicting nga yung mga statement. So okay naman sila, sabi ni Bato. O tingnan mo, yung mga statement, paulit-ulit yung linyahan eh. Halatang kinakabahan talaga eh. Itong si Bato, okay naman pala eh. Bakit ka nagpapastress pa? Diba, bakit pakikiusap ka pa? O di may utang na loob ka pa talaga kay Senate President Chis Escudero. Kasi nangihingi ka ng tulong. Kung willing ka naman pala mag-surrender eh, bakit mo pa kailangan gawin yan? In short, hindi pa tanggap ni Bato talaga. Hindi pa siya willing. Kunyari lang yung willing siya mag-surrender na para samahan si Digong, para makakuha ng simpatsya na walang iwanan. Yun yung message na gusto nila palabasin eh. Di ba to eh? Hindi ko iiwanan si Digong kahit kailan. Hindi tulad ni Hanelet na iniwanan. Hindi sinamahan ni Hanelet sa The Hague si Digong. Yung asawa niya ha? Sinong asawang ganun? Asawa mo, dinala na sa kulungan sa ibang bansa pa. Tapos di mo sasamahan at ang dahilan, wala daw passport. Paano wala kang passport? Ikagagaling mo lang ng Hong Kong, may passport ka. Tamang dahilan ba yan? O wala kang visa? Wala lang problema. Ang embahada ng Pilipinas ang nag-ayos ng papeles ninyo, visa, yung mga polis na sumama, yung mga doktor na sumama. Wala rin naman mga visa yan. Si Mitchell Dea, wala naman visa yan. Yung Schengen visa, wala naman sila dyan. Inaayos ng embahada, tinulungan ng gobyerno para maproseso. Pati mga damit, wala kang problema sa damit. Malamig doon, kailangan mo ng mga trench coat, kailangan mo ng mga gloves, walang problema.
Sinagot ng embahada ng Pilipinas dyan sa The Hague. Wala talaga, hindi talaga interesado sumama si Hanilet. Unless, may bilin sa kanya, ayusin mo yung bahay. Baka lulusubin yung bahay natin. Baka mag-grade sila dyan. O, itabi mo yung mga dapat itabi. Uy, alam na. Ano yung mga dapat itabi dyan? Huling-huli na. Kaya dito talaga interesado itong si Bato na sumuko. Ito, pakinggan natin. Nakakatawa itong interview na to kay Carmina ng ANC. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanongin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyan kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan na maglilitis sa'yo? Yan magtatry sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Payak-paya siya na kay Carmina. Hindi ko napanood yung buo ng interview. Ito short, edited lang ito ka-copy Isa pa. Hindi ko napanood yung buo nito. Wait lang. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanongin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyan kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan na maglilitis sa'yo? Yan magtatry sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Opo. Harapin yan. Opo, walang problema. Oo nga naman, may punto si Carmina. Prangka rin to si Carmina. Pinapanood ko to Bakit ka pahingi ng tulong ng protection sa Senado? Inconsistent talaga si Bato. Sabi niya, willing siya sumuko, hingi ng protection. Kasi ayaw niya raw na itry siya doon sa sa dahig, mga banyaga, etc. Tapos hingi ng protection. Anyway, ang gulo ni Bato de Rosa dyan, tuloy napapahiya siya. Sabi ni Carmina, opo. Sa pool siya dyan. Tingnan niyo, nakakatawa na lang ito, pero karma itong nangyayari sa inyo ka-coffee. Ay, nako. Anyway, antabay tayo na magiging pangyayari ka-coffee. I don't think na papanigan ni Jesus Escudero itong request ng asawa ni Bato de la Rosa. Hindi ba ito mismo? Kasi, di ba? Ang presidente na mismo Malinaw yung side ng presidente Interpol ang humihingi sa atin ng tulong. May commitment tayo dyan. Hindi ko alam kung paano gagawin ng remedyo ni Jesus Escudero yan. Pero ikaw ba, kukontrahin mo pa yung sinabi ng pinakamataas na leader? Tama naman yung sinabi. Kung mali, pwede mong kontrahin. Pero malinaw na malinaw. Ang Department of Justice mismo ang nagsasabi, tama yung ginawa ng Pilipinas. Diba? Anong diskarte gagawin ni Jesus Escudero dyan? Para maprotektahan lang si Bato. Malabong mangyari yan. Ka-coffee. And I think alam ni Bato na hindi mangyayari yan yung hinihingi niyang protection. Kaya ICC, kilos pronto na kayo dyan. Bilisan nyo na yung proseso ninyo. Pagkakataon nyo na yan, arrestuhin nyo na yung pangalawa. Si Bato de la Rosa, isunod nyo na yan dyan kay Digong para isang hearing na lang kung pwede. No? I-komento ang inyong opinion, ang inyong reaction ka-coffee. Baka may mga gusto ko kayo sabihin, lagay dyan sa ating comment section. No? Para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasayo na lang ka-coffee. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo once we have new uploads. See you ka-coffee in my next video. Papalo po sa inyo.